may mga na-break na rin sila na streak. So let's see as game number 1 is going to start. Magiging effective ba ang birthday buff? Joy si King Kong this time. Nakita na natin kung ano nga ba ang kayang gawin ni King Kong on this Joy pick. Sa uling beses na nakita natin si King Kong na naglaro ng Joy, nakita natin na talagang binuhat niya ng malala ang larong iyon. So di na ako nag-expect na may, kumbaga, di na ako na magtataka kung makita uli natin yun. Kung malupit, no? Malupit din. Dinobol-double niya na rin yung pagkuha ng objective. Pinapabilis. May isang bagay na gusto i-point out. Parang maganda ba ang Hilda versus Rafaela? Kasi traditionally, parang hindi. Alam natin Rafaela, I mean, yung Hilda, hindi siya maka-invade ng tama kapag may Rafaelang katapat. And lalo na ngayon, ang pinili is Impure Rage. Dito ni JP. So, medyo pang mekus-mekus talaga yung damage siya dito. Yung Starfall, may go hit, yung first kill, yung Light of Retribution. Kumaga mararamdaman mo talagang bumabakat din yung damage. Tapos tumatas din yung mana regen ni JP, no, via the Impure Rage. So saktong-sakto talaga yan kung gusto mo lang Vumission gamit yung first skill mo. Ako naniniwala ako sa kakayahan ni Ben Hicks. Wow! Naka 22 na pala nag-gusion ito si Carl. Nung panahon, yan yung nagpakilala sa kanya nung way back when, no? Season 2. That's right. Yung sinabi ni Doggy, yung gusion niya daw, parang pitong kutsilyo daw yung binabato. Imbis na 5. Parang ganon. Lugi, no? Kasi sinasabay niya yung first kill. Anyways, Lancelot, of course. Signature. Pick. Pero, uy, nanakaw ba? Nanakaw! Sanford, pag-flicker naman pala yun. And so far, Echo, mukhang nakikita na nilang early game prowess na meron ng TNC. Pero unang turtle, paglalabanan na ni King Kong at Carl. Aharap muna si Carl pero makikita siya ni Bentings. Hihilain muna ni Kuya King Kong. Si Tings ay mag-out. Looking for the electrifying beats, Rhythm of Joy, nagamit na at mukhang babalik siya dito sa pagong. Retry battle lang ating makikita. Sanji ang pumupronta. Carl TZ versus King Kong. Sino makakuha ng pagong? Mukhang si Ajay ay papasok pero mukhang kumukuha pa rin ni King Kong ang pinakaunang pagong. First blood pa, mapupunta sa TNC. Ito na yun. Ito na yun. Napakaganda nung timing doon ni Ajay. We're looking for really yung pag-contest, di ba? Contest doon sa may retry battle na nakita natin. Pagka-flicker niya na contest si Carl, na puwersa agad yung Thorn Draws at kahit pa na kapag Thorn Draws si Carl TZ, hindi pa rin niya nakuha yung turtle at nakuha pa rin yung kill doon sa may jungler ng Echo. Ang ganda ng super well done, Ajay. Ganda ng tiwala ni King Kong doon kay Ajay, no? Hindi siya nag-back down eh. Kahit na humarap si Carl sa harap niya, sabi ni King Kong, aba, kala mo ba akong problema mo? Problema mo yung edit sa gilid, tumaan. At mukhang igugo pa rin ni na Ben, okay? Ben Things, makakatakas naman ang bahagya. Pero si Sanji ngayon ang delikado. May black shoes pa naman ng Valentina. Pero mukhang hindi pa niya gagamitin ito. Ben Things with a poke down. At mukhang tatangkihin niya ang damage at makakapag-heal back via the abilities. And black shoes magagamit na rin. Walang conversion na mangyayari sa laban na yon. Vision lang, sabi ni Ben. And slowly, TNC nakakuha ng 1,200 gold lead. Nanggaling doon to, syempre, doon sa kill na nakuha nila as well as doon sa turtle. This is already yung hinahanap natin sa TNC. Again, early to mid. Yan ang pinaka-critical dito sa side ng TNC. At dahil nakalamang si Innocent ng konting gold dito kay Benny Cutie, kailangan nilang i-activate din itong Brody. Hindi pwedeng farming Brody. Wait lang! It's a 1-for-1 in a 3v1. 1-for-1 ang trade na yon. Pero mukhang pumapasok pa nga si Ben Things at ititigil na nila. Outplay yon. I'm gonna call that an outplay. Pero si King Kong, papasukin mo rin nila. Carl TZ, makakatakas naman. 1-for-1 sa top lane. Pero 3v1 yun, men. Oo, agree ako sa'yo doon, men. Kahit sinong marksman ang tanongin mo, kukunin niya yun kahit na dead siya. Kasi worth it at wala pang nakuwang gold si Benny Cutie right after ng death ni Innocent. So good job for Innocent on that part. Yep. Ang ganda nun kasi na siya pa yung nakauna makakuha ng kill bago siya namatay. So parang nakuha pa niya talaga lahat ng kailangan niya. EXP, the gold was there. But like I said, hindi pwedeng maging passive etong Brody. Kailangan i-activate to. Kailangan na magliyab ang apoy. Painitin, painitin. Carl, Carl TZ goes down! At nahanap siya ni Ben Things. At dahil dyan si Sanford ngayon, kakarnihin si Ben Things. Makakatakas naman ata. What is happening? Makunat ang karne. Makunat ang karne, pare. Makunat ang karne. Tapos TNC na naman makakakuha ng bagong. TNC ahead by 2K! Oh my God, Ben Things! Tawagin nyo akong Ben! Huwag nyo akong tawagin Kyrie! Kamukha ko lang si Kyrie, pero mas makunat kasi ako doon!
Ang kunat niya, pinalagpag niya si Carl TC, minegos-megos niya eh. Megus nakita natin. And syempre, gumamit pa siya nung kanyang breastplate. I think yung eye shield. Kumbaga, yung black eye shield na nagbigay sa kanya ng tamang kunat. Oh, Bentings. This time, nilikot. Looking for Benny Cutie, flicker burn. Pero mukhang si Sanji ang bibigyan nila. Torn apart memory, hindi aabot. Pero mukhang Torre ang magiging target ngayon ng TNC. No turret, no kill, pero napadugo ang marami. Sabi ni Bentix, ba't ko naman kailangan ng stun? Ang kailangan ko hampas. Ang kailangan ko kunat. This vision na binibigay ni Ben at yung aggression na binibigay ng TNC. TNC ngayon ang nakakalamang 2.6k. Minsan lang mangyari to, boy. Oo. Ilang beses tayong nakakakita ng mga echo game kung saan True. sila agad ang lamang. 6 minutes pa lang, mga 6,000 na ang kanilang lamang. At dahil doon, nakakuha ng tower si Innocent sa top lane. May chance ang may switch na mangyayari. But look at the camera. Nakatingin talaga kay Kuya Ben. At ngayon, activated na yung dire hit niya. So, medyo masakit na to. Lalo na pag tumatama yung kanyang ulti. Kaya talaga magpatumba ng mga malalambot na heroes. And you have to take note, itong si Carl TZ, hindi naman makunat. Okay. Sanji, forced to use the black shoes at magbabak lang sila ng ganun kasimple. Pero men, gusto ko lang sabihin, no, yung dire hit dito kay Bentings, ito yung mapapatanong kay, bakit ang sakit nito? Tank build naman. Man, ano talaga eh. Kaya nga dire hit eh. Samahan mo pa ng Kunko si Blas na pumuputok, Chi. So talagang si Ben, confidence. Ultra confidence, ikot-ikot lang. Minsan nga pag hinta, kahit stay ka lang sa damo, okay ka na eh. Meanwhile, susubok, medyo na-disrupt yung Echo doon ha. Sa lead na ginagawa ng TNC, nagiging careful ng Echo ngayon. Ayan na naman oh. Ayaw tigilan si Carlo. Anti-assassin daw kasi boss eh. Yun nga eh. Kumbaga, inaabangan talaga nila kung saan pumupunta si Carl at ginagamit nila ang Lilia para mag-wave clear. Pero this is the final turtle of the game. At kukontrolin ito ng TNC. Ang tanong ay, ibibigay ba ito ng Echo? Kukunin ni Ben yung Cyclone. Ay, haharap ng onti ang Echo dito. Nandun si Ajay with the block. Tignan natin. Electrifying beats. Hindi pa naman ginagamit dito ni King Kong. Pero retry secured by Carl TZ. Tapos may dalawang knock-up. Ajay going for the play. Makapag-flicker palayo sa baptism. Pero si Bentix ngayon ang naipit sa apat. Hindi na ata makakatakas pa. That's a kill. Going to the hands of Echo. Naharangan si Kuya Ben. Then again, Carl with the clutch retry. Ang ginawa dito ng Echo, nag-group up lang sila at pindotektahan si Carl TZ afterwards. And TNC, kahit maganda yung idea nung ginawa nila doon, even si Ajay, ang ganda nung kanyang initiation dun sa may backlines, kailangan may kasabay itong si Bentings. Kung nakita natin kanina na nanalo siya 1v3, hindi na pwede yun sa 1v4 ngayon ng Echo, lalo na mid-game na, kailangan may kasabay at least itong si Bentings. So maybe, utilize King Kong with Bentings para mapunta nila yung backlines. 3v1 scenario here for Sanford. Makakapag-dash palayo pero si Ajay ata magiging target. Tapos may Torre pa! Okay. Sanford with the outplay! Kaya ko rin, sabi ni Sanford. Kung naka-outplay kayo kanina, goods na goods din ako. This time nakakuha ng mga onting lamang ang Echo. May laban pa sa gitna. King Kong! Kamuti ka na niyong mahanap ni Sanji. 3v3 scenario in the purple buff pero magbaback off ang parehas sa kupunan. Unti-unting bumabangon ang Echo doon sa early game. And look at Benny Cutie getting the top lane. Bumaba ng 1,000 yung kalamangan ng TNC. Tama si Wolf. Activated na yung kunat ng Hilda. Kailangan may kasama na. May kasabay. Oyo. Delikado ang kanyang buhay, black shoes lang, simple ang kanyang pagtakas doon. At nasabi mo na nga, no, Manjin, 2,000 na lang ang lamang ng TNC, mas mababa pa nga ng 100. Parang nakakahabol na nga ang Echo Express. Big props dito ay Sanford going in for Radiant Armor. First, yun yung pinrioritize niya dito, knowing na yung Lilia pati na rin itong Joy yung problema. Tapos, kung isipin natin, itong si Edith ay magic-based din. So, napakagandang item sa una. At kahit ginugo na dun sa may Torre, magdedepend sa niya kanyang sarili. Yeah. May dalawang instances na lumamang ang Echo sa fight. At ang tanong, gano'ng katindi ang Echo para mas-switch yon sa ultimate na kalamangan pa sa more advantages. Kasi ano yun eh, pwede mong isiping may unting butas eh. So parang gayon, na umabot sa point na parang tumabla bigla yung laban. Hindi pa nila napapansin si Benny, no? Kumbaga, hindi pa sumasama yung carry sa mga team fights ng Echo at kailangan pa rin respetuhin ang damage na nanggagaling sa isang carry regardless of the lead that you have. Dahil isa siya sa mga late game carries na tinatawag natin na talagang kayang bumakat kahit kanino. Sarap pa mag-carry, lalo na kapag meron kang Rafaela. Yung kada phantom step mo, kala mo may advance ka pang step eh. Sa sobrang bilis mo. Ganun yung effect nun. May nangyaring magulong skirmish dito sa bandang gitna. Kumuha muna ng purple si Carl. Kalahati ang buhay na King Kong. King Kong 4v1 pero mukhang hindi niya papasukin at hindi niya itutuloy.
some zoning mula dito kay Goyo at konting reset para dito sa Lord. Paramdam ko hindi nila itutuloy ito, Majin. Oo nga, mukhang dance lang ang mangyayari. Mukhang nagkabaitan kanina. Malayo din kasi yung gold laner at saka si Bentings. Si Bentings yung nagsisplit push para sa TNC. Oo nga siya yung umangat. Okay, may laban daw. Primal Wrath na gamit na dito ni Ajay. Bentings doon sa may bandang likod. Bumibili lamang ng atensyon pero mukhang reset na naman sa Lord. At kailangan na nga tumakas ni Bentings dito. Ang tagal na ng Lord Dance na to. Parang Eagles ata yung TNC kasi may heal yung Rafaela si JP eh. So napupok ang TNC dito. And for TNC, yung pumronta sa kanila doon si Ajay at alam natin na kailangan yung Flicker at Primal Wrath niya which is now not available. And Echo, ang gagawin lang nila is siya yung umangat. Okay, may laban. Ajay, Bentings doon sa may bandang likod. Bumibili lamang ng atensyon pero mukhang reset na naman sa Lord. At kailangan na nga tumakas ni Bentings dito. Ang tagal na ng Lord Dance na to. Parang Eagles ata yung TNC kasi may heal yung Rafaela si JP eh. So napupok ang TNC dito. and for TNC, yung pumronta sa kanila doon si Ajay at alam natin na kailangan yung Flicker at Primal Wrath niya which is now not available. And Echo, ang gagawin lang nila is split push gamit yung carry dun sa may top lane. Wala nang pwedeng pumunta dyan. And TNC, parang hindi yata maganda yung decision na si Bentix yung nag-long lane. Oo nga, tsaka tingnan mo yung confidence ng Echo na silang gustong binibigay nila kay Ajay na sige, i-pull mo yan. Uy! Dahil dito yung laban! All in, Innocent. Mukhang mapapasok siya dito ni Sanford with a 3-man penalty zone. Pero makapag-primal wrath ulit dito si Ajay. Bumamouse na ang isa. Si Sanford ay wala na. 2 for none. At buhay pa rin naman si Carl DC for the side of Echo. Goyo ngayon, hinahanap siya. Grabe na yung bawas na nagagaling. Kaya naman makakapag-black shoes pa. Pero si Bentix, hindi tinitigilan si Sanji. At kailangan na nga tumakas na ni Sanji sa may bandang likod. Lord kalahati ang buhay. Carl DC delikado. Makakapag-puncture palayo. Pero Bentix, hinahanap siya. Yung retry nagamit na rin at babagsak ang Young Goat. At ang Lord ata ay mapupunta sa TNC. Phoenix Army magingay dahil naka-outplay pa bukod sa Lord. Si Innocent doon sa top lane. First Lord of this game. Anong nangyari doon, Wolf? Nakita natin yung magandang pwesto mula sa TNC na sinurprise nila yung Echo. Sinabi natin na yung long lane push mula doon kay Bentings ay hindi naging favorable para sa TNC. Yung round 2 pala, yung mas napaganda sa kanila. Doon sa bush, doon sa my crab, yung parang L-bush na nakita nyo dyan, biglang nandun si Innocent at si Bentings na pwersa yung kill doon kay Sanford. Eventually, naka-pick off yung TNC. Pati na rin si JP ay napatumba. At dahil magkakahiwalay mga members ng Echo, di sila nakadepensa dun sa my Lord. Very good pick-off mula sa side of TNC. 4-on-5 situation yon. Nag-back din agad si Innocent at tinamaan si Benny Cutie nung dalawang tore. Nakatulong pa yung tore. Akala siguro ni Benny, base na yun. First tower pa lang pala at na-eagles doon. This time, TNC will try to make use of the Lord. Pero matidepensahan ng Echo. 6K gold lead para sa Phoenix Army. Who would have thought 12 minutes in against the undefeated Orcas, may 6,000 ang 8C team against Echo. They are proving a lot of points right now. Sinabi ni Wolf to kanina eh, get that early game, we try to win the game. At ang pinaka-problem, sinabi rin ni Scholar kanina, paano natin tatapusin. Yun na, umabot na tayo doon. Lamang na ang TNC. Tama ka, Umi. This is Echo, the champions na pinag-uusapan natin. Pamilyar sa kanila ang ganitong situation. Pamilyar sa kanila pwede kumambak. Let's look at a closer look sa sinasabi ni Wolf na Elbush. Yep, ang ganda nung pag-pinch ng TNC. Nakita natin mula dun sa kanan. They also have a couple of stunts. And take note, si JP kasi hindi siya naka-purify. So yung flicker hindi nakatulong nung moment na yon. Once na ma-chain stun ng TNC, you have that elimination factor agad. Oh! Nahuli si Carl DC at si JP mapapa-flicker. Sanji Black Shoes palayo at grabe yung pagpitas na pinapakita ng TNC ngayon. Wala na namang retry holder pero wala namang objective for TNC. 4 deaths na si Carlito. 9-3. Parang galit na talaga si Bentings, pare. Si Bentings yung nagsimula nung laban na yun eh. I'm gonna take matters to my own hands, sabi ni Bentings. And now with the dominance ice, tapos naka-Athena shield na rin siya. Damage received ay 76k. Ito yung hinahanap ng TNC matagal na. Last pick tong Hilda. Last pick yung Hilda na to. Nung lumabas yung Lancelot, insta-pick sila nung Hilda. And dito mo makikita, TNC really prepared for this series. Na ang tanong na lang, paano tatapusin?
Kailangan ng isarampin to. Oh, yun nga, diba, nabanggit din ni Scholar na ang problema talaga nila ay pagtapos ng laro. Meanwhile, for Echo, wag natin kalimutan yung 2v4 base defense na pinakita dati ni Benny Cutie at Last ni week lang Carl ata. Last week lang yun. Kung kaya nilang gawin yun ng parang regular lang daw, kung bagay comms nila ay normal lang daw. Sinabi yun, di ba? Diba, sinabi niya yun ni eh. Benny yun, para normal. Oh, common Siya yun sense. eh. Yun daw, common, parang hindi naman common sense sa atin yun eh. Ikaw lang yan, boss eh. Ikaw lang yan, boss. Hindi naman matuturo sa amin yun. Pero tama si Umi. Hindi imposible eh. Kasi nga, kaya nga sila champion. Pero ito yung pag-asa na hinihintay at hinihingi ng TNC. Uy. Rise from the dead. Tignan mo yung Bentings Innocent combo. Yung 1-5 bush play. Ayan na. Ayan na. Post 1 and post 5. Conceal. Conceal play at mukhang Uy! mahanap nila si Sanji at parang ganun lang pumutok na yung Valentina at papasok muli si Carl TZ dito pero Primal Wrath mula kay Ajay. Bagsak si JP ngayon at si Benny Q ay umaharap na nga. Kailangan nila mag-dash palayo pero si King Kong ngayon nag-aabang lang ng tsansa ng Jempong pumasok muli pero hindi nila itutuloy. Lord ang kanilang punteriya Lord na at lang daw. Lord ang pupuntahan nila. Lord na lang daw, Lord na lang daw. Tama ka, Umi. Uy! Ay, grabe! Biglang nag-switch sila kay Sanford. Akala ko ba Lord Susugal? Hero daw? At parang ganun lang, 4 na orca ang bumagsak at ang Lord na rin para sa TNC. Oo, nagulat talaga yung Echo dun sa ginawang play ng TNC. Yung 1-5, position 1, position 5 na conceal play, nakita natin nakakuha sila ng dalawa. Tapos naging magulo na yung decision making ng Echo all of a sudden. Sobrang uncharacteristic na ilaban nila yon. Typically yung Echo magbaback na lang, control the lanes, tapos maghintay ng push. Pero sinugal pa rin nilang kumuha ng Lord at doon sila napahamak. Ito na nga, magbubush muli ang TNC. King Kong, Ay, grabe! hinaharapan na nga pa. Electrifying Big Flickers na gamit na rin. Pero buhay! Might have been a crucial pick-off mula sa mga orcas. So, the true damage is real doon sa carry. Aray. And hihintayin ng TNC ngayon si King Kong. 30 seconds. Yung Lord nasa taas pa. Ang bagal kasi maglakad ng Lord. Ang bilis ni King Kong eh. Hindi umabot. Naka-Athena shield. Ngayon, itong si Benny Cutie, kaya hindi siya nagkaroon ng problema doon. Very bad decision from TNC. And that's a great defense for the side of Echo. Really keeping their composure dahil alam nilang may potential ender push na pwedeng mangyari doon. Oo, yun yung mga mapapakamot ulo ko eh. Yung kamuntika na, nasa inyo na, may Lord push na naparating, pero biglang nagkaroon nata ng sabihin na nating over-aggression. Meron kasi minsan yung tinatawag Umi na bugso ng damdamin. Yung alam mo lamang kayo at minsan mangyayari na lang ang dapat mangyari. At doon nga, na true damage. The truth hurts. The truth hurts. Truth damage. Doon siya na truth damage. And another round ngayon ng Lord ang ating hihintayin for the side of TNC. Nangyari yung unang lamang nila kanina dahil sa Innocent Bentings combination sa Binocent. Mangyayari kaya ulit yon sa round 2. Tignan natin kung kakayanin nila muli kasi kung titignan natin ang effectivity ng isang Hilda, ito yung sabihin na natin sobrang lakas ng early to mid. Pero pagdating ng late game, medyo nakukulangan na ang isang Hilda. Kala ko sasabihin mo, Vincent eh. Sayang. Yun na lang. Parang mas okay yung Vincent. Mas maganda yung Vincent. Sorry, Ah. kay Wolf ako dito. Mas tama yun. Round 1 Vincent para combo. sa akin, Majid, pero round 2, parang yung mga bars kasi ni Wolf. Vincent. Thank you, thank you. Ang problema dito, nararamdaman na natin 18 minutes. Dadating sa point na makaka-equalize yung Echo when it comes to the items. In fact, yung gold laners natin dito, halos same na sila ng gold, which if you think about it, hindi na nagmamatter masyado yung kanilang gold lead. At palak item na rin itong si Carteezy. Ano ang magiging implications ito? Pagdating ng late game, sinabi natin na ang Echo ang mas nakakalamang. Mas maganda yung scaling nila kung kukumpara natin sa TNC. So, mapupunta ngayon ng TNC sa napakahirap na pwesto. I think itong last Lord fight, baka ito na yung defining moment. Tunay na to. Tunay na Lord. Ito na ata yung Evolved Lord din Evolved kasi, Lord. no? Ito yung mga talagang game-changing na Lord kung ang usapan lang ay yung pagtapos ng laro. Kaya naman TNC, hahawakan nila ito. Carl TC ngayon, kailangan niya mag-iingat. Hindi biro na may 5 deaths siya dito. Talagang siya ang gustong-gusto ng TNC. Gusto ko yung sinabi mo kailangan niya mag-ingat pero nasa harap Five talaga picks. siya. Wala Wala siyang pakialam sa Umi, sa sinabi. Wala eh. Carl TC yan eh. Carteezy Carl yan eh. ako eh. Wala nang ingat-ingat dito. 5 deaths na eh. Dagdagan pa natin. Kung ako yung Lancelot dyan, kanina pa ako patay. Oo, kaya sabi niya, ganun na din eh. Pangit na rin yung, yung deaths eh. Di dagdagan na lang, di ba? Half health ang Lord this time.
Sabi ni Kyle, kailangan kong tapangan. Ayun na, nagkatapangan na! Flicker in, Sanford ngayon ang inuuna ng TNC. Pero si Bentings, nag-aabang lang doon sa may Getty. Nahanap si Sanji, Primal Wrath nagamit na nga rin. Penalty zone sa dalawa at Phantom Execution ay nagamit na rin. Soft reset para sa Lord, pero mukhang si Bentings ata. Ang uunahin nila, si Sanji ang babawas. That's Bentings going down. King Kong ngayon, nandun sa may backline. Hinahanap si Sanford, pero mukhang itutuloy ng Echo ang Lord. Inaabangan nila si King Kong. Grabe, naka-ready sila dun sa flank ni King Kong para sa ultimate. Ang tindi naman ng Echo dun. At yung healing galing na ginagawa ni JP, gumagana pa rin. Lord, hindi ata itutuloy, pero yan na nga, JP! Flicker in, hindi tama ang Holy Baptism. Makukuha ni King Kong ang Lord para sa TNC. Pero uubusin din ni Innocent. Mukhang makakapag-lifesteal. Flicker palayo. Hindi tatama yung Thorn Throws. Pero dalawa na lang ang buhay. Shutdown mula kay Benny Cutie. Goyo stands alone. Oh my goodness! Echo, yung decision making nila, top notch. You can see na nabigyan na doon si Sanford pero nakapag-out pa and kahit 20% HP, dalawang burst na lang yung natitira doon kay Sanford. Alam niya na nandun si JP for the heal, nakaland pa rin siya na kanyang penalty zone sa dalawa at tumagal pa siya ng sobrang tagal doon sa laban bago siya napatumba eventually. And now Echo, Wow! Lord wave to Kaya ba nila itong i-push out? Cartesian galit na rin, oh! Cartesian eh. Goyo, makaiwas naman sa Holy Baptism. Pero mukhang ipupush na nga ata ng Echo. Pero 5 seconds Bakto. para kay King Kong. May mga minions sa loob ng base ng Echo. Pero mukhang ang call ay mag-back. Oh man, with the snap! With the snap, ang bilis ng Echo doon. Ang taas ng buhay ng Lord na yun, pang ilang Lord na yun, di ba? Makunat dapat yun eh. Pero Exactly. bakit parang biglaan na lang nawala yung Lord? Dahil din, of course, sa true damage ng carry, ang dami pang nakuha ng Echo. Dalawang tore agad, ganun nila kakabisado yung kanilang lineup na kaya nilang ubusin yun. Kaya nilang tapusin yung first 2 towers at ngayon, ang nagdedelikado pa, TNC. May isa pa nga ako napansin doon eh. Nung namatay si Bentings after ng immortality, si Benny Cutie nag-back at siya yung nag-clear ng wave. Alam ng Echo na hindi nila kailangan si Benny Cutie sa laban dahil wala na yung tangke na kailangan nilang i-shred. Benny Cutie nag-defend na lang doon sa lane. Kaya naman, kahit nakakuha ng Lord yung side ng TNC, hindi pa rin nasira yung base nila. Ibang klaseng awareness mula dito sa Echo. And men, sobrang exciting makita, no? Mula sa 8K gold lead, nakabalik ang Echo. Ito yung naging problema ng TNC for the majority of the regular season. Hindi nila alam paano sa isa ring laro. Kanina may chance na sila pero hindi natuloy. Ang pinaka nagulat ako dito, Umi, is yung Echo sobrang dangerous. Siguro kung may basag yung tower doon sa gitna, malamang nabasag din nila yung inhibitor ng TNC. Ganon kakabisado ng Echo yung lineup nila kapag finishing games. Oo. Marami na tayong split push na nakita at marami na rin tayong nakita sa kanila na 1 straight ahead. Good thing na ligtas ni King Kong yung Lord na yon. Kung hindi, may chance ang umabot na tinapos na ng Echo yun kung sa Echo napunta yung Lord. Panigurado. Oo. Umaabot na nga tayo dito sa punto na hindi na nagmamatter yung gold lead, no? Oo. Lahat sila lock item na, talagang galawan na. Kung sinong mas magaling pumindot, yun ang mananalo sa larong ito. Ayun na, pindutan na lang to, boss. Pagalingan na lang to, Insan. Pagalingan na lang talaga ng Mekos. Oo, usubrahan na lang to, Insan. Dito natin masasabi na ang TNC kaya nilang pumalag. Nakita natin, kaya nila. Pero look at the gold lead, guys. Nasa Echo na yung gold lead. Oh, wala eh. Kanina pa talaga na yung power spike ng TNC. But Echo right now, nakabawi na sila. Pantay-pantay na nga. Pinag-usapan natin. Hindi na nagmamatter ang gold lead. Kuya Manjin. Oo nga. Kung sino na lang ang makapindot. At kumakatay na, pati si Wolf napapaaray. Tinamahan din ako eh. Oo, tinamaan. Umabot hanggang sa caster. Umiwas ka nga dito eh. Kumanon yung ulo mo eh. Wala mo akong konti. Oh, my. Thorn Throws, pati yung nakita nating orange buff, more than enough. And of course, si Sanji, yung late game kasi ng Valentina, hindi mo masyadong papansinin pero masakit talaga yan sa late game. Setup coming in. 20k ang buhay ng Lord. Bentix sa likod. Bentings naghahanap ng pwesto kay Benny Cutie pero hindi niya matitiis ang damage. King Kong still looking for that retribution pero si Ajay ay mapapa-primal wrath na. Flicker na consume na rin at mukhang soft reset para sa Lord. Ino-hold lamang ng dalawang kupunan dito at si Sanford ngayon ang pumupronta para sa side ng Echo. Good sa heal ni JP talaga eh. Ito yung kalamangan kapag meron ka Rafaela eh. Kaya mo yung Lord Dance. Kahit ang end ng game, mag-Lord Dance kayo eh. Goods na goods eh. Marireset yung Lord. Mag-clear lang muna
si Benny dahil alam niya rin na pwede mangyari to. Reset gaming for both sides. AJ, susugod. Carl, nag-aabang ngayon. Okay. Kailan kaya nila itutuloy-tuloy ang Lord na to? Si Carl. RTZ, delikado ang buhay niya. Torn throws, puncture palayo at may healing naman gagaling dito kay JP. Pero napasabog ni Goyo at ngayon naman Lord ang pupuntahan ng DNC. Ajay, Primal Wrath, dalawa matatamaan ng penalty zone at si Innocent ay nakaka-free ito sa may bandang gilid lamang. Benny Cutie, matutunaw lang ata na parang ganon. May stun. holy healing naman pero yung baptism ay nagamit na rin. King Kong looking for the electrifying beats at sumabog na ang mga orca pero si Benny Cutie ngayon ay wala na rin. Double kill para dito kay Goyo. 4 ang wala sa side ng